At so yun mga boss, so for this video nga pala natin, so continuous lang tayo dun sa ating tutorial about sa slab, concrete slab making. So nung last video natin, tinalakay natin, review natin, sinare natin yung idea kung paano ginagawa yung mga runner ng beams, sepo, elevation, at kung ano-ano pa. So bali ngayon naman sa second episode natin, share naman natin sa inyo kung paano naman yung pag-slab na mismo. So tapos na tayo sa beam, sa slab naman tayo. So bali yung diskarte nga pala natin dito is for steel decking. So bali steel deck ang gagamitin natin dito na pangsahig. So hindi tayo gagamit ng plywood. So kaya medyo mari-revise at iba yung diskarte natin dito. So panoodin niyo na mga boss. As you can see mga boss, at syempre, yan yung pinakamalupit na English ko, as you can see. Tagal kong pinag-aralan mga boss niyan. Ayan, as you can see, so meron tayo ditong mga steel deck na nakalatag na. So sa part na yon, meron tayong steel deck. So bali, ang ginagamit nga pala natin is pan type steel deck. So meron tayong iba't ibang klase ng steel deck. Andiyan na yung pan type, web type, at many more na klase ng steel decking. So syempre, pinaka-the best na gamitin natin steel deck ay itong pan type. So alam nyo kung bakit? Kasi flat na to. Ayan, pantay siya. So hindi na natin kailangan. So pag gagamit kasi tayo ng web type, meron niyang mga korte, nagkakaroon niya ng mga butas. So syempre, magkakaroon tayo ng extra na trabaho kung paano natin tatakpan yung mga butas na yon. Unlike kung gagamit tayo ng web type, hindi na natin kailangang gumawa ng mga ganon kasi sarado na yan. Paglapat natin ng steel deck natin, wala nang butas. Okay? So, remind ko nga lang pala sa inyo mga boss, once na nag-i-install tayo ng ating mga steel deck, make sure na meron tayong allowance, gaya nito. Yan. Meron tayong allowance ng steel deck na kinakain ng biga. So, wag tayong magkakabit ng steel deck na pantay lamang dito sa labi ng forma. Kinakailangan papasok yan doon, kinakailangan makain siya nung halo. Kasi alam nyo mga boss, hindi magiging matibay yung steel deck natin kapag yan ay pantay lamang sa forma natin, no? So kasi itong steel deck, kung hindi nyo nitatanong, ito yung ay nagsisilbing pumapalit yung sa ating reinforcement rebars ng slab. Siya yung nagsisilbing bottom bar. So kaya pag naglatag tayo ng rebars natin sa slab, one layer na lang tayo. So meron tayong schedule ng 30 cm, 25, 40, depende yan sa nagiging design ng plano natin. So kaya pag gumamit tayo ng steel deck, malaki yung natitipid natin. Pwede tayong makatipid ng sa workmanship, mabilis gawin. Hindi natin kailangan na maraming rikutikos pa. Pagdating naman sa mga tukod, hindi natin kailangan ng sobrang daming tukod. At pagdating naman sa ating mga soleras, hindi natin kinakailangan gumamit ng maraming soleras na dikit-dikit. So yung ating kasing conventional slab, yung ating traditional slab na ginagawa, conventional, ay 1 foot yung ginagawang soleras. Hindi katulad ng steel deck, medyo malapad. Kasi nga, matigas na ito mga bossing. Ayan. So marami kayong matitipid. Pwede rin tayo makapag-reduce ng kapal ng ating concrete. So maraming benefits yung pwedeng makuha kapag naka-steel deck tayo. And then pwede na rin tayong hindi magpakisame. Ito, ang steel deck natin pwede na rin mag-provide as ceiling natin. Okay, so nakadepende na rin sa atin mga boss kung gusto natin syempre na may mga design yung ating ceiling, pwede tayong magpakisame. Okay, so pero ito, pwede nang walang kisame basta't maayos lang yung pagkakalatag. Okay, so ngayon balik na tayo dito sa ating pag-slab. Okay, sa pag-slab naman natin syempre, unang-una, bago tayo dumako sa paglalagay ng sepo, soleras, inuuna muna natin yung siding. Yung forma ng biga sa gilid. Ang forma ng biga natin sa gilid, magkaiba ang sukat niyan sa inner at saka sa outer. So mapapansin niyo, yung ating outer formworks is mas malapad. Kasi finish na siya hanggang top. So unlike yung nasa loob, kailangan nating i-reduce or ibawas yung kapal ng slab para makuha natin yung proper na lapad ng ating formworks. So kalimitan, for example, para makuha natin yung sukat ng sidings,
Siyempre, alamin natin yung sukat, yung laki ng biga natin. Kung halimbawa, ginagawa namin dito is 40 cm. So, yung ating slab, ang design ng slab natin is 4 to 5 inches. So, ngayon, kung 4 to 5 inches, depende na, ibabawas nyo yun doon sa siding. So, ibig sabihin, pagdating sa siding ng loob, kung ang forma natin sa labas is 40, yung buhos, so magiging 45 kinakailangan yung ating forma para may papako tayo dun sa runner. Sa loob naman, ang magiging finish ng buhos ng ating biga is 30. So dapat ang forma natin is 35 para maipako na rin naman natin or mai-screw dun sa ating mga runner. So ganun lang gagawin ninyo mga bossing. Pag ang laki ng beam is 40, gagawin ninyo plus 5 kayo sa forma. And then, magre-reduce naman kayo sa kapal ng slab para sa inner. Okay, so pag nagawa nyo na yung mga siding natin, next na ginagawa dyan is sepo. Okay, so ang sepo naman natin, ang level nito ay nakadepende sa kung anong sukat ng materyales, ng framing na ginamit ninyo. For example, dito gumamit tayo ng 2x3 coco lumber. Yan. 2x3 coco lumber. So ang gagawin ninyo, itong sepo na to, para mas mabilis yung trabaho nyo, ibunggo nyo na lang sa ilalim. Sa ilalim nitong kahoy, ibunggo nyo sa ilalim. And then pagka nakabunggo, patibayin nyo yung sepo nyo, i-fix nyo na, para hindi na siya gumagalaw, maging stable. And then, pagdating naman sa pagsosoleras natin ito, so syempre gagamit din tayo ng 2x3 na kahoy. So para naman makuha natin yung level nito, kinakailangan kasi yung mga soleras na ito ay levelado, tuwid, nang sa ganon, paglapat natin, pagpatong natin ng ating mga gagamitin na formworks or steel deck, pantay at levelado sila. So para makuha natin yung level, ganito lang yan. For example, 2x3, yung nakapropose natin na soleras. Pag ang kahoy natin, sobrang lapad, ang ginagawa natin, babawasan natin. So kinakailangan pati, meron kayong tanse. Tansiyan yung ibabaw nito, tatansiyan yung ibabaw nun, para yung kahoy na to kinakailangan pantay dun sa tanse. So for example, yung tanse papunta sa sepo is naging 3 inches. So pag ang kahoy natin is mas malapad sa 3 inches, ang gagawin natin, babawasan natin yan. Kinakailangan eksaktong 3 inches lang tumama dun sa tanse. Kung ang mga kahoy naman natin is undersize or walang 2x3, gagawin natin ito, kita nyo, may mga kalso para tumaas siya at para makuha niya yung level natin. So yan, ganun lang mga boss yung ginagawa namin na diskarte pagdating sa paggagawa ng sepo at runner ng mga slab. And then pag yan steel decking ang ginagamit namin, ayan, madalang lang yung aming soleras at sepo. So hindi katulad ng conventional na talagang kargado yan sa kahoy. So yan, ganun lang mga boss. And then isa pang tips natin mga bossing, pag nagpapako tayo ng steel deck, ito, hindi natin kailangan tadtarin ng pako yan. So ang ipapako lang natin is mangilan-ngilan lang. Kumbaga para maging stable lang yung steel deck natin, hindi mawala sa pwesto, ipapako natin ng pailan-ilan. Kasi ang puwersa naman ng halo, ito katulad nito, yan oh, gumagalaw siya, umaangat. So okay lang yan kasi pag yan ay nalagyan ng halo, mabigat yung halo, lalapat na yan, bababa na yan. So hindi natin kailangan tadtarin ng maraming pako yan para iwas na rin sa damage ng ating steel deck, magkaroon ng mahirap na pagbabaklas at hindi rin magkakaroon ng maraming butas yung steel deck natin at bawas trabaho na rin mga bossing. So yun lang mga boss yung ating tips sa inyo dito sa ating slab making. So yun mga boss, so kung gusto nyo matuto pa ng iba't ibang idea about sa construction works, follow, subscribe nyo lang si Julie Ems at para matuto tayo sa ating mga daily works about sa construction works.